Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang spy time na napalabas noong 2015. Ito ay patungkol sa isang matandang magsasaka na isa palang top secret agent na nagawang patayin ng walang kahirap-hirap ang mga assassins. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Sa gitna ng desyerto, nasira ang kotse na pagmamayari ng isang lihim na ahente na may pangalang Anacleto. Ibig sabihin, ang especially iya ay kailangang maglakad sa natitirang bahagi ng daan patungo sa isang nakatagong bilangguan kung saan ang lahat ng mga kriminal na nahuli niya sa kanyang buhay ay itinatago. Ang kanyang layunin ay ang kanyang arch nemesis na si Vasquez, na 30 taon nang nandoon at ngayon ay ililipat na siya sa ibang bilangguan para magastos niya ang kanyang natitirang 20 taon. Ang misyon ni Anacleto ay ang pangasiwaan ng paglilipat at maiwasan ang anumang gulo, ngunit habang nasa biyahe, binanggit ni Vasquez ang anak ni Anacleto at ipinapahiwatig nito na hahabulin niya ito para sa paghihiganti, na naging sanhi ng pagkawala ng galit ni Anacleto. Bago pa man magawa ng especially iya ang anumang katangahan, binaril ng isang pares ng misteryosong lalaki ang van gamit ang isang bazooka at ginawa itong bumagsak. Medyo nanginginig ang katawan ni Anacleto at halos hindi na siya makagalaw nang dumaong ang sasakyan, kaya wala siyang magawa ng tulungang makatakas ng mga misteryosong lalaki, na lumabas na mga sidekicks ni Vasquez, Butcher at Molecule, ang kanyang amo. Pinaalis ni Vasquez si Anacleto bago umalis, nangako ng paghihiganti. Sa lungsod, ang anak ni Anacleto na si Adolfo ay nagtatrabaho bilang isang night guard kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Martin sa isang tindahan ng electronics. Parehong nasa 30s na ang dalawang ngunit walang narating sa buhay, araw-araw ay dinadaanan ang parehong boring na routine para lang mabuhay. Tuwing umaga ay sinusundo si Adolfo ng kanyang kasintahan na si Katja, na kapatid din ni Martin at nagtatrabaho bilang isang doktor. Siya ay hindi kailanman nakakapatugtog ng musika o kahit na makibahagi sa kanyang araw sa kanyang kasintahan dahil si Adolfo ay gustong matulog sa sandaling ito ay pumasok sa kotse, ngunit siya ay tumanggi din na kumuha ng lisensya sa pagmamaneho at iligtas si Katja sa hirap sa paggawa ng mga gawaing ito at pagpapahinga din sa kanya. Ang tanging ginagawa ni Adolfo ay trabaho, pagtulog, at panunood ng TV, at si Katja ay pagod na sa boring na buhay na ito, hindi pa banggitin ang patuloy na pagtatalo tungkol sa pagmamaneho. Sa wakas ay sumuko, itinigil ni Katja ang sasakyan at nakipaghiwalay kay Adolfo, ipinaliwanag na gusto niya ng buhay na may higit na pakikipagsapalaran at pananabik at iyon ang dahilan kung bakit lilipat siya sa India sa isang linggo. Naiwan si Adolfo sa gitna ng kalye at sinubukang tawagan ang kanyang ama para humingi ng tulong, sa pag-aakalang siya ay nasa lumang bukid ng pamilya dahil hindi niya kilala si Anacleto bilang isang especially iya. Sa kasamaang palad, nasa desyerto pa rin si Anacleto at nawasak ang kanyang telepono nang matagpuan siya ng isang pares ng mga mandirigma ng kalayaan na nagtangkang pumatay sa kanya. Ngunit ang mga lalaking ito ay hindi sapat upang talunin ang pinakamahusay na especially iya sa Espanya at mabilis silang pinatumba ni Anacleto bago nakawin ang kanilang jeep. Pagkatapos, tumawag siya sa punong tanggapan ng kanyang ahensya para kausapin ang boss at humingi ng backup, ngunit may mas masamang balita para sa kanya. Matagal nang walang sapat na budget ang ahensya kaya hindi sila makapagpadala ng helicopter o maisara ang mga hangganan para pigilan si Vasquez. Kailangang bumalik si Anacleto ng mag-isa, ngunit nangako ang amo na magpapadala man lang ng 2 ahente para bantayan si Adolfo. Speaking of Adolfo, kinagabihan ay kinaladkad siya ni Martin sa isang bar para subukang pasayahin siya ng hindi nagtagumpay. Nang matuklasan nilang si Katja ay nasa bar din na iyon, nagpa siya si Martin na harapin siya tungkol sa paghihiwalay upang ipagtanggol ang kanyang kaibigan at nagsimula ang isang pagtatalo na nagtatapos sa pag-aaway ng magkapatid tulad ng dati nilang ginagawa noong mga bata pa sila. Agad na napansin ng isang bouncer at lumapit ito para paghiwalayin sila, ngunit sinaktan siya ni Katja kung saan ito masakit at tumakbo palayo kasama si Adolfo. Ang laban na iyon ang eksaktong uri ng pananabik na hinahanap niya, at ang kanyang tagumpay ay naglagay sa kanya sa isang magandang kalooban kaya't hinailan niya si Adolfo sa kanyang apartment upang sila ay magpalipis ng gabi ng magkasama. Ang 2 ahente na ipinadala ng amo ay sumusunod sa mag-asawa at pumarode sa labas upang bantayan ang mga bagay-bagay, ngunit nakakaligtaan nila ang katotohanang sila ay sinusundan din at sila ay pinapatay sa sandaling sila ay nag-ambala. Samantala, sinusubukan ni Anacleto na yakapin si Katja matapos ang kanilang kaunting saya, ngunit itinulak siya ni Katja palayo dahil hindi ito senyales para magkabalikan, gusto lang niyang magkaroon sila ng maayos na palam.
Nabigo at umiiyak, natulog si Adolfo sa sopa at nakita kung paano pumasok ang isang matipunong lalaking Asyano sa kanyang apartment, ngunit hindi siya magnanakaw gaya ng iniisip ni Adolfo, isa siyang assassin. Nagsimula ang isang away sa pagitan ng dalawang lalaki at habang si Adolfo ay natatakot, hindi niya namamalayan na ipinagtanggol niya ang kanyang sarili ng may lubos na kasanayan, na nagpapahintulot sa kanya na maiwasan ang kamatayan kahit na tumama pa siya ng ilang beses. Pareho silang gumagamit ng anumang bagay na nakita nila sa paligid at nauwi sa pakikipaglaban sa banyo, kung saan hinawakan ni Adolfo ang mamamatay tao at binasag siya sa bintana, pinatay siya ng hindi sinasadya. Natarante at nakonsensya sa ginawa niya, pumunta si Adolfo kay Kotche para subukang sabihin sa kanya na tumawag ng pulis, ngunit sa sandaling iyon, isang misteryosong anino ang nagpatamba sa kanya. Sa umaga, nagising si Adolfo sa kama na may malinaw na mga pasa sa mukha. Nang humingi ng paliwanag si Kotche, sinabi sa kanya ni Adolfo ang nangyari ngunit hindi niya ito mapatunayan dahil kahit papaano ay malinis ang apartment at wala na ang katawan. Si Kotche ay hindi naniniwala sa kanya at sa tingin niya ay siya mismo ang gumawa ng mga pasa para sa awa, na ginawa siyang doble sa kanilang break-up. Umalis si Adolfo sa apartment na nag-iisip kung ano ang susunod na gagawin at nagulat siya nang makitang naghihintay sa kanya ang kanyang ama sa kanyang lumang van. Ginagamit ni Anacleto ang kanyang civilian cover na nagpapakita sa kanya bilang isang meat producer, ngunit siya ang naglinis ng apartment at nagtago ng katawan sa likod ng van. Inalok niya ang kanyang anak na pumunta upang dilaan ang kanyang mga sugat sa kanyang lumang tahanan ng pamilya bilang isang palihim na paraan upang mapanatili siyang ligtas at tinanggap naman ni Adolfo, kaya't nagmaneho sila hanggang sa kanayunan kung saan nakatayo pa rin ang kanilang lumang bahay sa bukid tulad ng dati, maging ang kanilang ang asong si Sopristi ay nasa paligid pa rin. Pagdating pa lang nila, nagtago si Adolfo sa kanyang silid, tumangging makasama ang kanyang ama. Kahit papaano ay nakakuha si Anacleto ng ilang privacy upang tawagan ang boss at kumpirmahin ang kanilang multa, ngunit halos ilang minuto ang lumipas bago niya nakita ang higit pang mga assassin na humahabol sa kanila. Ang una niyang nakitang nagtatago sa isang puno at nagsimula ang isang matinding labanan gamit ang anumang magagamit na tool sa pagsasaka, kabilang ang baril na itinago ni Anacleto sa loob ng kanyang baka. Sa bandang huli ay hindi na nila napigilan ang labanan sa paglipat sa loob ng bahay, kung saan sinubukan ni Anacleto ang lahat ng kanyang makakaya na itago ang sekreto kay Adolfo sa pamamagitan ng pagtatago ng assassin sa kusina, ngunit patuloy na bumabalik si Adolfo upang maghanap ng mga merienda na walang mga mani dahil siya ay allergy at sa huli ay natagpuan ng kanyang ama ang paglalagay ng assassin sa hilingan ng karne. Nang makitang wala na siyang ibang mapagpipilian, sa wakas ay inamin ni Anacleto na siya ay isang lihim na ahente, at hindi ito tinanggap ni Adolfo. Naiintindihan niya kung bakit siya gumugol ng maraming oras na nag-iisa bilang isang bata sa isang boring farm ngayon, ngunit karamihan ay nabigla siya sa katotohanan na ang kanyang ama ay pumapatay ng mga tao nang walang pagsisisi. Ang kanilang pagtatalo ay biglang naputol sa pagdating ng higit pang mga Alipores de Vasquez na nagpaputok sa labas ng bahay. Hindi nag-aksaya ng oras si Anacleto at ibinunyag ang kanyang lihim na pagtatago ng mga armas na sa ilang kadahilanan ay may kasamang gum at ibinahagi ito kay Adolfo, na sinasabing sanay na siya. Habang bumabalik sa kanyang isipan ang mga flashback ng kanyang pagkabata, napagtanto ni Adolfo na ang mga larong pinagdaanan ni Anacleto sa kanya ay talagang pagsasanay, na nagpapaliwanag kung paano niya nagawang labanan ang assassin na pumasok sa kanyang apartment nang hindi sinasadya. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Adolfo na pumatay at si Anacleto ang nagtapos sa lahat ng pagbaril sa kanyang sarili, kabilang ang pagbato ng ilang gum sa sahig dahil ito ay talagang isang bomba. Ang lahat ng mga Alipores ay namamatay nang hindi hinawakan si Anacleto o ang kanyang anak, ngunit ang isa na nagtatapos sa pag-activate ng bomba nang hindi sinasadya ay si Sopristi, na namatay sa pagsabog. Nais ni Adolfo na magpulis, ngunit hindi ito pinayagan ni Anacleto at kailangang igapos ang sariling anak para maisakay ito sa van. Kailangan nilang umalis sa bukid sa lalong madaling panahon dahil hindi na ito ligtas. Sa kanilang pagpunta sa lungsod, inamin ni Anacleto na ang yumaong ina ni Adolfo ay isang especially iya din. Samantala, si Vasquez ay binisita ng amo na nais ang kanyang bayad para sa pagtataksil sa kanyang pinakamahusay na ahente. Kapag binibigyan lang siya ni Vasquez ng isang pares ng pera dahil wala siyang pera pagkatapos ng 30 taon sa bilangguan, binibigyan siya ng amo ng 24 na oras upang makuha ito kung ayaw niya ng kahihinatnan. Makalipas ang ilang oras, dumating sina Anacleto at Adolfo sa punong tanggapan ng ahensya ng Especially Iya, na nakatago sa isang gusali ng post office. Sa pagkabigla ni Anacleto, ang bawat manggagawa doon ay patay, tila dahil sa lason.
Kailangan nilang pumunta sa lugar na itinalaga kung sakaling magkaroon ng mga emerhensya, ngunit kapag nakabalik na ang dalawa sa parking lot, nakita nila ang mga assassin na sinusubukang umalis. Agad nilang pinaputokan si Anacleto, na nakapatay lamang ng isang lalaki bago nagnakaw ng walkie-talkie mula sa kanya at bumalik sa elevator kasama ang kanyang anak. Natarante si Adolfo dahil napansin niyang tinamaan ng bala si Anacleto, ngunit walang pakialam si Anacleto at nag-concentrate siya sa pagtawag kay Vasquez para sabihin sa kanya na maghihiganti siya sa pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Ibinaba ng elevator ang dalawa sa bubong ng gusali, at dahil sinusundan pa rin sila ng mga alipors, wala silang ibang pagpipilian kundi ang tumalon sa isang truck sa mga lansangan. Nagulat si Adolfo sa kanyang sarili sa isang disenteng landing, ngunit si Anacleto ay duguan at tumatanda, kaya siya ay mas nasaktan. Tumanggi siyang pumunta sa ospital dahil delikado, ibig sabihin ay kailangan siyang kalagkarin ni Adolfo sa bahay ni Coche para humingi ng tulong. Hindi sigurado si Coche kung paniniwalaan ang kwento ng secret agent, ngunit hindi umalis si Adolfo at nagiging curious ang kanyang mga magulang, dahilan para isugod niya sina Adolfo at Anacleto sa kanyang silid habang nagkukunwaring kasama lang niya si Adolfo na nagpapasaya. Nagiging awkward ito kapag kailangan ni Coche ng taong tutulong kay Adolfo na pigilan si Anacleto habang inaalagaan niya ang sugat nito at hinihila rin si Martin papunta sa kanyang silid, kaya iniisip ng kanyang mga magulang na maaaring masyadong liberal ang kanilang mga anak. Makalipas ang ilang sandali, pagkatapos makatulog sina Adolfo at Martin, pinagalitan ni Cote si Anacleto dahil sa pagtatago ng kanyang buhay sa kanyang sariling anak, sinisisi siya sa ginawa niyang pagiging boring na tao kay Adolfo sa pamamagitan ng pagpapanatili sa kanya sa bukid. Samantala si Vasquez ay nakatanggap ng impormasyon tungkol sa lokasyon ni Anacleto at ipinadala si Butcher at Molecule sa kanya. Kinaumagahan, nagising sina Adolfo, Cote, at Martin upang matuklasan na si Anacleto ay naghanda ng almusal at naglagay ng truth serum sa orange juice upang tanungin ang KTAs matapos aksidenteng ipagtapat ng lahat ang ilang nakakahiyang mga lihim. Inamin ng ina na siya ay nagbebenta ng impormasyon kay Vasquez sa loob ng 2 taon at napapunta na sa apartment ang mga alipors. Ang grupo ay lumabas sa bintana gamit ang fire escape, at habang si Anacleto ay nananatiling pabalik upang bumaril sa kaaway, sina Martin, Adolfo at Katya ay tumakas. Nagawa ni Adolfo na mag-alok ng magandang laban gamit ang mga diskarteng itinuro sa kanya ng kanyang ama, ngunit walang kamao ang sapat upang pigilan ang taser ni Molecule na nagpatomba kay Adolfo habang kinukuha ni Butcher si Katya. Dinala ang mag-asawa sa hideout ni Vasquez, kung saan sinaktan niya ang mata ni Katie para umamin si Adolfo kung saan pumayag siyang makipagkita sa kanyang ama. Ang tagpuan ay ang istasyon ng tren, kung saan nakikipagkita sina Anacleto at Martin kay Ameno, isang ahente na nagtatrabaho ng palihim bilang palaboy at nakikipag-ugnayan sa kanila sa amo, na buhay pa. Gayunpaman, maraming beses na nakipaglaro ng mga baraha si Anacleto sa amo at nakikilala niya ang kanyang nagsisinungaling na mukha, kaya binaril niya ito kapag nahulaan niyang katrabaho na niya si Vasquez sa lahat ng panahon, kasama ang pagbibigay sa Molecule at Butcher ng ruta ng van para sa prison break. Ang dahilan nito ay alam niyang malapit nang magsara ang ahensya dahil sa kakulangan ng budget at gusto niyang lumikha ng isang misyon na sapat na upang ipakita na kailangan sila. Hindi nagsisinungaling ang amo kapag sinabi niyang hindi niya alam kung nasaan si Adolfo, kaya iniwan siya ni Anacleto sa relo ni Jimeno habang kinukuha niya ang ilang nakatagong baril na ibinahagi niya kay Martin, na aksidenteng nabaril ang sarili niyang paa. Biglang nagsimulang tumakbo palabas ng istasyon ng mga sibilyan sa takot nang makita nila ang pagdating ni Coche at Adolfo, na pinagsama ng bomba. Isang bata ang lumapit kay Anacleto para bigyan siya ng teleponong ipinadala ni Vasquez, na nagpapaliwanag na ang tanging paraan para hindi paganahin ang bomba ay ang pigilan ng puso ni Adolfo. Ang pagpindot sa anumang bagay ay gagawing mas mabilis itong sumabog. Isang bomb squad ang ipinadala ng pulisya ngunit wala silang mahanap na solusyon, kaya hiniling ni Anacleto na umalis ang lahat upang magkaroon ng ilang sandali kasama ang kanyang anak. Habang ginuginitin nila ang mga lumang araw na magkasama, inamin ni Anacleto na hindi siya naging ganito katikot mula nang magka-allergy ang kanyang yumaong asawa sa mga mani dahil wala siyang magagawa laban doon, hindi tulad ng mga aktwal na kontrabida na maaari niyang masuntok. Ang memoryang ito ay nagbibigay sa kanya ng ideya, kaya nagmamadali si Anacleto na kumuha ng ilang mani mula sa isang makina at isang epinephrine injection mula sa emergency team. Ang plano ay bigyan si Adolfo ng anaphylactic shock para tumigil ang kanyang puso, maalis ang bomba, at maibalik siya kasama ang iniksyon at CPR. Takot na takot si Adolfo ngunit ginawa niya ito, at sa sandaling mapatay ang bomba, ang pinagsamang pagsisikap ni Coche at Anacleto ay bumuhay sa kanya ng ligtas.
Hindi pa tapos ang misyon, sigurado si Anacleto na nasa gusali pa rin si Vasquez at tama siya, nakabihis na siya bilang bahagi ng bomb squad. Hinabol niya ang kanyang kaaway ng walang pag-aalinlangan at nagpasya si Adolfo na sumama sa kanya upang tumulong dahil siya ay nasaktan, nakatanggap ng isang halik mula kay Kotse para sa swerte. Nahanap ni Anacleto at Adolfo ang mga masasamang tao sa parking lot kung saan sinubukan ni Vasquez na magtago sa isang kotse habang nagpaputok si Molecule. Sa pagkakataong ito, hindi na nagdududa si Adolfo at pinatay siya ng walang pagsisisi. Sasanduan din sila ni Butcher, kaya pumasok si Anacleto sa opisina ng gwardya upang kunin ang isang bungkos ng mga susi ng kotse at gamitin ang mga butones upang buksan ang mga pinto sa mga random na sasakyan mula sa malayo na epektibong nanlilinlang kay Butcher upang barilin sila palayo sa kanila. Sa kasamaang palad, nakita pa rin siya ni Butcher nang siya ay tumalikod at nagawa niyang matamaan ng bala si Anacleto, na naging dahilan upang kaladkarin ni Adolfo ang kanyang ama sa isang kotse at hilingin sa kanya na turuan siyang magmaneho sa lugar. Si Adolfo ay isang kakilakilabot na driver na hindi alam kung ano ang kanyang ginagawa, ngunit hindi bababa sa ang kakulaita na ito ay nagtatapos sa hindi sinasadyang pagkakabagsak niya kay Butcher sa isang pader. Sa sandaling iyon, nagpakita si Vasquez sa isang van at nagmamaneho patungo sa kanila na may layuning pumatay, kaya mabilis na bumaba si Anacleto sa kotse, ngunit ang seatbelt ni Adolfo ay naipit. Desperado na iligtas ang kanyang anak, pinutol ni Anacleto ang seatbelt gamit ang isang bala at itinulak si Adolfo palabas, na sa halip ay natama ng van. Umiiyak, kinandang ni Adolfo ang kanyang ama sa kanyang mga bisig habang sinasabi ni Anacleto ang kanyang mga huling salita, humingi siya ng paumanhin sa kaawa-awang pagkabata na ibinigay niya, at sinabi kay Adolfo na ipinagmamalaki niya siya. Si Vasquez ay buhay pa at tumatakbo palabas ng parking lot, kaya kinuha ni Adolfo ang baril ni Anacleto at hinabol siya. Nagkunwari siyang naliligaw sa isang koridor na nag-udyok kay Vasquez na lapitan siya mula sa likuran sa pag-aakalang siya ang nanalo, ngunit lahat ito ay isang lansi para makatapak siya sa sumasabog na gum. Ang pagsabog ay pumatay kay Vasquez ngunit si Adolfo ay lumayo sa tamang oras. Maya-maya, inilibing ni Adolfo si Anacleto sa bukid sa tulong ng kanyang mga kaibigan at nagpaalam sa kanya sa pamamagitan ng maalab na salita. Pagkatapos, sinabi ni Adolfo kay Katya na ang pakikipagsapalaran na ito ay nagpaunawa sa kanya na siya ay tama at nagusto rin niya ng kaguluhan sa kanyang buhay, ngunit inamin niya na para sa kanya ito ay kabaligtaran. Si Katya ay nagkaroon ng sapat na mga takot upang tumagal siya ng panghabang buhay at ngayon ay nais ng isang tahimik na buhay sa bahay. Ibig sabihin ay ayaw pa rin itong makipagbalikan sa kanya. Sa paghahanap ng kanyang sarili na may bukas na pinto para magsimula ng bagong buhay, sinimulan muli ni Anacleto ang ahensya ng Especially IA kasama si Martin bilang bagong boss sa opisina. Gamit ang codename ng kanyang ama, si Adolfo ay naging bagong Anacleto at nakipaglaban sa krimen, simula sa pagpunta sa desyerto upang hanapin ang mga mandirigma ng kalayaan na umatake sa kanyang ama noon. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.